This is the chart of gold sa 4-hour time frame. If you're going to notice, meron tayong ascending triangle and we are on a tight consolidation dito po sa area na yan. Since last week po, nandyan lang nagdi-dribble-dribble. Yesterday, tinatch natin ulit yung support and then slowly bouncing. May support pa tayo dito sa trend line na to. I don't know kung saan siya babasag, kung sa taas ba siya or sa baba babasag. But one thing is clear, gold is consolidating. Sa 4-hour time frame, 1-hour time frame, consolidating. Siyempre, even sa lower time frame, may mga opportunities ka kung ikaw ay nagtitrade ng gold. Ano sabi natin? Lagare. So, iba kasi yung style mo ng pagtitrade. Depende, of course, doon sa ginagawa ng market. For example, alam ng mga TIPI traders natin na si TIPI is a trend following system. Kailangan uptrend or downtrend para makapasok. May makakita ka ng A+ setup. Pag nagko-conso yan, ang hirap gamitin. Katulad nung kanina pinakita ko sa inyo, di ba? Pakita ko sa inyo kanina, dalawa lang yung buy signal kasi red cloud. So, ang hirap pasukin. So, kaya sabi natin kanina, kung gusto nyo mag-trade, ilalagariin mo yan. Meaning to say, always take quick profits, pag binigyan, and wag kang hahabol dun sa mga pump. Aabangan mo yung mga dumps like this one. 5 minute, 5 minute tayo pumapasok. Remember, sa mga nagtitrade ng gold, like this one. Nagda-dump na naman, aabangan mo na naman yan. Di ba? Pag nagpa-pump na, okay na, hindi ka nakasakay, pabayaan mo na. Antay ka na naman kasi nagko-conso lang siya. The key is proper lot size. Huwag ka mag-overbet. Okay, sabi natin dito, yan, no? Don't overbet and don't chase the rallies. Abang sa mga dumps, if you want to go long, in case basagin yung trend line. Ito po yun, yung trend line na to. In case basagin yung trend line, be ready to cut. Until that happens, until hindi binabasag, edi mag-enjoy lang tayo. TP lang ng TP, ganun lang eh.